Hello, magandang araw po sa lahat. Meron tayong nakuhang bagong mutya na tinatawag po ito linta ng tubig na tabang. Ito po ay isang bato na nagiging linta siya. Ayan. Nakuha ko ito sa tunaan. May tunaan dito sa amin na napakatagal na po yan. At nung mga unang panahon, diyan po magpalunang ng kalabaw yung mga ninuno namin. Kaya sa sobrang tagal at nagiging may birtud na sila, ayun, nagiging bato po yung mga linta dyan. Kaya nakakuha tayo ng linta na napakagandang klase. Ayan o, ang kanyang balat po ay kulay patig po. O, kulay batik-batik po yung kanyang balat. Ang ibig sabihin po yan ay matanda na po talaga itong linta na ito. Siguro kung ito po ay hindi pa bato, may mga balahibo na ito. Yan po isang balahibo ng linta, no? Ayan. Yan po ang linta na nakuha natin sa tunaan na napakatanda na pong tunaan na yan. Siguro kung iano mo yan, maabot na siguro yung tunaan dyan na mga 500 years na yata yung tunaan dyan. Hanggang ngayon, ginagamit pa yan namin na patunaan ng mga kalabaw. Kaya dyan parte sa itaas, konti, dyan ako karamihan makakuha ng linta. Kaya nakuha ko itong linta na ito at tsamba natin nakakuha tayo ng magandang klaseng linta dahil mataas po siya. Mataas at may mga balahibo pa yung kanyang balat. Ayan. Sa nagtatanong kung ano ang bisa at gamit ng mutya ng linta. Ang mutya ng linta, ang gamit po yan ay may kabal yan. May kabal, tagulilong, taguliwas. Kaya kung halimbawa ikaw ay mayroong dalang mutya ng linta, kung ikaw ay masugatan, makahawak ka ng tubig, biglang humilom ang iyong sugat. Minsan din hindi ito matablan. Kasi may kapitbahay kami dito, nakapagdala ng agimat ng linta, binaril siya. Ilang bisis na siya binaril, hindi matay-matay. Makahawak siya ng tubig o saan siya makatago sa mga imburnal. Mabuhay, hindi siya mamatay-matay yung tao na yon. Pero sa bandang huli, kasi sobrang sama na niya sa kanyang birtod, ayun, bago siya pinatay, hiniwalay yung kanyang katawan, ayun, namatay na siya. Pero pag hindi mo isip na ipaghiwalay yung katawan, ay mabuhay talaga yung tao na yon. Kaya hiniwalay yung katawan kasi may birtud siya ng linta. Kung meron kang birtud ng linta katulad nito, ayusin mo lang sa pagdala para hindi ka hanapan ng paraan kung paano ka papatayin ng iyong mga kalaban. Kaya lahat ng mga anting-anting at agimat may hangganan yan. Ang nagdadala sa hangganan yan, tayo lang mismo ang nagdadala niyan. Dahil kapag sobrang sama mo na, bigyan ka ng parusa ng Panginoong Diyos at maghanap yung Panginoon ng tao na ikaw ay mawala ng buhay. Hanapan ka ng paraan. Kaya kung meron kang ganitong klaseng birtod, yan po ay isang depensa lang po yan at hindi yan pwede na gagamitin mo sa masama. Kung for in case lang po yan, kung halimbawa ikay maglalakad kung saan saan, mapagkamalan ka, ay hindi ka matatamaan ng anumang klaseng bala o patalim o kahit anong klaseng nakakasugat sa iyong katawan. Yan po ay tinatawag na proteksyon. Kasi kapag alam mo na meron ka nito, tapos ay ipagyabang mo, maghanap ka ng mga trouble, ay hindi ka magtagal niyan. Siguro mga ilang beses ka siguro makahanap ng trouble, pero ay hanapan ka talaga ng paraan para ikay mula. Mas mainam na hindi ka na magsabi-sabi na meron ka nito
at iproteksyon mo lang hanggang sa iyong pagtanda. Dala-dala mo ito, wala kang kalaban. Diyan ay malaman mo yung birtud ng iyong dinadala. Diyan, ganyan po ang pagdala ng anting-anting. Ito po ay may halo itong gamot. Alam nyo po kung anong klaseng gamot nito. Limbawa ay kay masugatan, kung may sugat yung mga kapitbahay mo o nasugatan kahit anumang patalim, ilagay mo lang ito sa baso tapos painom mo sa kanya, ay mawala ang kanyang sugat after 3 days. Mawala, minsan nga humilom agad. Yan. Ibabad mo lang ito palagi sa tubig. Kung may mga nangangailangan sa iyong tulong, pwede mo ito igamot sa mga sugat-sugat. Ayan. Ito po ay hindi lang po yan gamot sa sugat, may halo ditong tagulilong, taguliwas, panipas, pangubol, pangasam. Itong linta. Dahil tested na po talaga itong linta na gamitin sa agimat. Huwag mo lang ipagsabi-sabi na mayroon ka nito, at kung malaman nila mayroon ka nito, at huwag mong ipagyabang at huwag kang maghanap ng trouble. Iwas ka palagi kahit alam mo na ikay panalo sa trouble man. Iwas ka lang, makipagkaibigan ka palagi sa iyong kapwa-tao para ikay magtagal sa ibabaw ng lupa. Mapagkumbaba ka palagi, hindi ka maghanap ng anumang klaseng trouble. Ganyan, makipagkaibigan ka sa tao, kapwa, mahalin mo para ikay magtagal. Ganyan po ang magdala ng mga mutya na may power at birtud. Ayan po ang kanyang hitsura, no? Napakaganda, may mga himulmul pa, balat po yan yung ganyan, balat niya yan. Siguro kung ito'y buhay at hindi pa siya nagiging bato, yan po ay isang balahibo niya. Ayan, yan po ang linta. Yan po yung ulo. Yan pong ulo kung saan siya sumipsip ng dugo. Ito po yung puwit niya. Ayan. Yan po. At ang haba niya ay 3 pulgada. Ayan, o. 3 pulgada yung haba niya. 2 pala. 2 inches, o. 2 inches kalahati. Ayan. Kasi itong bawat gulot natin, 1 inches yan, 2 inches kalahati. 2 inches at kalahati. Yan, hindi nga naabot kalahati. Yan, yung kapal niya, yung laki ay, yan, hindi maabot na half inches yung kanyang lapad. Ayan, pakurba-kurba pa yung ikot ng kanyang pagkakatawan. Pakurba-kurba, yan po ay original na linta. Ayan. Maraming linta na pinupo sa Facebook. Sabi na linta pero mga tamilok yon. Yung mga puti na nakukuha nila sa dagat, tamilok yun. May magsasabi na linta, hindi po yung linta. Ay tamilok yon. Ang original na linta ito po. Ayan po, original na linta. Ganyan po magtingin ng mutya. At malaman mo kung saan galing yung mutya kapag ikaw ang nakakakuha sa area. Katulad sa area na aking pinagkukunan, tunaan ng Kalabaw. At napakatanda na po yan. Simulat sa pagmulat ng aking mga mata, may mga matatanda na nagsasabi yan po ay lunangan ng Kalabaw. Sa sobrang tanda na, yung lunangan, ang mga linta, dumami at nagiging bato. Ang dahilan nagiging bato dahil nga po ay birtudis, kapangyarihang mga bato po ang nandiriyan. Kaya may mga gabay ng mga engkanto yan. Kasi kapag walang mga gabay ng mga engkantong mga birtudis yan, hindi yan magiging bato. Hindi yan magawa silang katawang bato kung wala silang power. Lahat po yan ay may mga pangantihan o may mga mabibigat na mga reason bakit sila nagiging mga immortalis na mga katawang kalikasan. May mga reason yan. Kaya hindi natin alam kung ano ang dahilan na nagiging bato sila at nagpakabato na hindi na sila magpakamatay. Baka may tahas po yan dito sa ibabaw ng lupa, at kapag madala mo yan, ikaw ay nagiging makapangyarihan din sa pamamagitan ng kanilang nagkatawang bato. Ikaw rin ay magiging bato. Ay ganyan po kasi ang paghanap ng mga anting-anting. Kapag maghanap ka ng anting-anting, siyempre nangangailangan ka ng material na mga tested rin. Katulad nito, nagiging bato, mga tested yan na gamitin sa anting-anting.
Pero yung anting-anting na gamitin natin sa mabuti lang para personal na gamit pang protection for in case emergency, mapagkamalan tayo, may trouble sa mga ibang lugar na nandyan ka aktual, ay mapanalipdan ka sa kanyang birtud at kapangyarihan. Ganyan po ang pagtanga ng agimat na mutya. Kaya mataas na po yung oras natin, hanggang dito na lang. Maraming salamat po at God bless po lahat. Shout out sa lahat ng aking silent viewers. Maraming salamat. At ang aking mga followers, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay hanggang ngayon. Nandito pa kayo, wala kayong kupa sa panonood sa aking videos. Kaya maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.